ang topic po natin sa ngayon ay sino dito? Hindi ko ba't meron dito? Ayun. So anyway, ang topic po natin sa ngayon ay ang box ng BIR na iniwan sa House of Representatives. Ang tanong, mabubuksan ba yun? Pagbuto-butuhan bukas ng mga kasapi ng miyembro ng Luistro Committee kung bubuksan nila ang box o hindi. Ito po yung mga nagkaraban-laban ng mga sitwasyon. Sa Section 280 at saka Article 270, Section 270 ng National Internal Revenue Code o Republic Act 8424 ay nag-uutos na hindi pwedeng buksan ang tax record ng kahit sinong mamamayan. Kahit sinong mamamayan. Hindi pwedeng buksan maliban na lamang kung ang pakay ng pagbukas ay para sa pagsagawa ng batas at kailangan kung bubuksan man doon lamang sa tinatawag na executive session na kung saan ay mga congressman lang ang mga tao. Yung mga membro lang ng committee ang tao ang kasama nakakita. Hindi pwede sa publiko. Yan yung the only way, taging paraan para mabuksan ayon sa batas. Number 2, pwede bang gawin ng Luistro Committee yan? Ang sagot, nasa kanila ang choice. Dahil wala pa pong klarong batas na makapagpigil sa kanila, nahalata ako na pwede gagawin at pipilitin na kasi pandagdag nila na ebidensya at kailangan na ang ebidensya para mapatunayan na merong tinatago na pera si Sara at saka yung asawa niya na si Man Scarpio. Ito ay sa kabila ng katotohanan na si Man Scarpio na mister ni Sara Duterte ay hindi man siya public officer. In fact, pribadong tao siya. So, may privacy rights dito na apektado. So, yan po ang sitwasyon. Pero sa sitwasyon sa kabila, nang gagalaiti ang committee ni Luistro na mabubuksan yan para mapatunayan nila kung ano yung nakita nila sa AMLAC na 6.7 billion na nabuo na mga transaksyon mula noong 2006 hanggang 2025. Yan ang gusto nilang gagawin. So, ang tanong sa ngayon, pwede ba, bubuksan ba kaya ng committee, susugal ba sila? Sa batas po, nag-uutos, ikukulong po ang commissioner ng BIR na nagbigay ng box sa House Committee. Ikukulong siya. Hindi yung mga committee ang ikukulong, kundi mga opisyal ng BIR ang ikukulong sa ilalim ng batas kung mabubuksan yun. So, bubuksan ba kaya ng grupo nila Luistro yan? Sa totoo lang, dahil abogado sila, mag-iisip din yan. Sapagkat po, although kahit inutos ng batas ng ikukulong ay mga tauhan lamang ng BIR, pero pwedeng madadamay na ikukulong din sila ni Luistro, si Ridon, si Delema, si Chiljukno, si Percy Sindanya, at nagtataka ka sa dami-dami ng member ng House Committee on Justice, bakit puro mga makakaliwa na congressman ang nagagalaiti? Resulta ba ito sa katotohanan na nung si Sara Duterte ay sa NTF, LCAC at saka mayor pa siya ng Davao, ay marami sa mga grupo ng mga makakaliwa, mga NPA na kinalaban at talagang pinirwisyo sa Davao City? Yan po ang malaking dahilan. At saka, malaki rin ang ginawa na perwisyo ni Digong Duterte sa mga NPA sa panahon nung siya ay presidente.
At kahit nung sa panahon na siya pa Davao City Mayor. So kita mo na ang linya ng namumuong galit sa dibdib ng mga galit kay Sara Duterte. Nadadamay ang asawa niya si Mans Carpio. Mamaya hindi na ako magtataka pati anak niya na nag-aaral ay baka madadamay. Alam, magaling mag-basketball isang anak ni Sara. So anyway, iyan po ang tanong. So ngayon, ang desisyon po ay nasa kamay ng tinatawag na member ng Luistro Committee. Magbuto-buto po sila. Ngayon, pag magbuto-buto, isa lang gagawin na mag-motion ngayon si Dilema. May I move to open the box containing the BIR records of Attorney Manasseh Carpio. Attorney Manasseh Reyes Carpio. Ang middle name ni Attorney Carpio, Reyes. Ang middle name ni Jervin Luistro, Reyes din. Ang daming Reyes, no? Mr. James C. Reyes, Dr. James C. Reyes. Mga kamag-anak mo pala ito eh. So, yan po ang tanong. Ang tanong, mabubuksan ba? So, ladies and gentlemen, ang problema natin ay nasa kamay, ang desisyon ay hawak nila ni Luistro. Naggalit-galit si Sara. At si Luistro ay nagpapagamit sa mga makakaliwa na mga congressmen. Nag-live pa ako, live. May tumabog kasi. So ngayon, Ara Sausa, ano kaya mangyari ito? Magdidesisyon ba si Luistro? Ano mo ba, ladies and gentlemen, kung bakit ang batas ay napaka-istrikto? Walang exception. Isa lang ang sinabi sa batas sa Republic Act 8424. Na tanging Congress Committee na sekretong meeting lang pwede buksan ang box at kung ang pakay ng pagbukas ay alamin kung paano gumawa ng batas. So ngayon, tanong, bakit? Bakit ganon? Dapat malaman niyo po ang katwiran ng batas sa likod, bakit binabawal. Ganito po yun. Para mahikayat po, ika mo na. Mukhang wala ata kung ano, no? Tingnan ko muna mic ko, ha. Mukhang mahina ang mic ko. Eh. Hello. Ito, malakas na. Mukhang hindi nila naintindihan ang katalinuhan o ang wisdom sa likod kung bakit hindi pinapabuksan ang BIR na mga records ng bawat taxpayer. Halimbawa, si Alfredo Alparo, may binabayad siya, nagbabayad siya ng income tax. May karapatan siya na hindi papabuksan ang kanyang income tax return. Lahat po. So, ang dahilan po nito ay hinihikayat po ng batas natin na ang lahat ng tao ay magbayad ng buwis para gagamitin ng ating bayan. Ang buwis kasi, iyon ang tawag namin sa legal term na taxation is the lifeblood of the nation. Yan. Yan po ang dugo ng bayan, ang mga buwis. Kaya dahil dugo siya, kailangan maraming buwis ang makukuha. At nakikita na isang paraan para marami ang magbabayad ng buwis at mahikayat ang mga tao na magbabayad ng buwis, kailangan tanggalin ang takot na bubuksan ang kanilang mga libro at alamin kung saan, kung pagkano ang kinikita nila. Kaya ladies and gentlemen, hindi talaga papayag ang batas na buksan yan nang dahil lamang sa impeachment. Ang impeachment po ay hindi proceeding sa hindi kasama sa exception. Ang
Rason, sinabi ko na, para mahikayat ang mga tao magbayad ng tamang buwis. So, ibig sabihin, buhay po ng bansa ang nakataya sa buwis. Kung walang buwis, patay ang bansa. Ganun po yun ang ibig sabihin. Next. So, ngayon, may isa pang factor na baka malang ITRO yan ng RTC bukas. Matandaan natin na nung unang nagpasabpi na sila na dalhin ang BIR records ni Attorney Manasseh Carpio, ay nagsampa ng petition si Attorney Manasseh Carpio at humingi ng TRO sa RTC Quezon City. Anong nangyari? Nabasura na deny ang request ni Attorney Manasseh Carpio ng TRO. Bakit po? Kasi moot an academic na. Bakit moot an academic? Sabi ng korte, ano pang silbi ng TRO? Nandiyan na, hawak na ng Kongreso, nasa kamay na ng Kongreso ang BIR records ni Attorney Carpio. Kaya moot an academic. Ngayon, dahil nakita naman natin, nagbuto-butuhan sila at natakot din sila sa hamon ng BIR Commissioner na si Attorney Mendoza na hindi sila papayag na buksan yun. Tanging inquiry in aid of legislation lamang ang pwede magbukas nun at kailangan na sa executive session pa. So ngayon, dahil doon, ano pa kaya? Nagsampa naman po ng motion for reconsideration ang grupo ni Attorney Manasseh Carpio na sa tingin ko ay makakahabol bukas. Kasi nga, ang hinihiling nila sa motion for reconsideration nila ay huwag buksan. Tingnan natin bukas kung mabuksan o hindi. Ang sugal ko, ang aking prediction ay hindi nila buksan. Natatakot din yan sila. Yan kasi ang problema kapag abusado na eh. Sila lang ang makapigil sa sarili nila. Kaya kung anong gusto nila gawin, magagawa nila. Yan po ginagawa nila. So ang pinag-usapan natin dito ay yung tax records lang ni Manasseh Carpio. Siguro, matanong natin si Attorney Neil Abayon na bagong spokesman. Abogado rin to siya na halata ko naman na maka-Duterte siya. Pero spokesman po siya ni Attorney Manasseh Carpio. Pakinggan po natin yung interview kay Attorney Neil Abayon. Ating pong kakausapin. Attorney Neil, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Si Attorney Neil Abayon po ito, na spokesman ni Attorney Manasseh Carpio. Hello, good morning po. Apo. Thank you for having me. Live na po tayo sa DZXL. Si Ricky Rosales ito, Attorney. Opo. Good morning, Ricky. And to all my fellow taong bayan na nanonood. Yan. Umaga po. Yeah. Opo. Salamat sa inyong panahon. Sige, Attorney, doon po sa mga hindi kabisado, ngayon lang ito nabalitaan na nakikinig o nanonood po sa atin, basically, ano po yung laman ng inyong isinampang kaso in relation doon sa mga nalantad niyang records, bank records po ni Attorney Mans Carpio? Attorney Neil, please. So yung very foundation of the case that we filed is in relation to our right to privacy. But to be more specific, related siya dun sa anti-money laundering aspect of it or bank records and bank secrecy and data privacy. So yung causes of action po, yung ibig sabihin yung basihan ng kaso ni Attorney Mans is number one, a violation of the Anti-Money Laundering Act itself. Kasi absolute po dun yung prohibition under Section 8A when it comes to matters received or processed by the Anti-Money Laundering Council. Hindi po Anyway, patuloy ko muna si Attorney Neil Abayon, which is also my position. Ang pag-usapan bukas ay yung BIR na records. Ang sinasabi niya, nagsampa po ng kasong kriminal si Attorney Manasseh Carpio laban sa kanila ni Jerby Luistro, kay Chel Dioklo, kay Percy Sindanya, kay Dilema, at marami pang iba. Bakit pa na makakaliwa ang gustong buksan? Yan nagtataka ka. So anyway, magsasampa po siya ng kaso. Ang kasong isasampa niya ay yung paglabag sa AMLAC
na karapatan ni Atty. Manasseh Carpio sa AMLAC. Ladies and gentlemen, bigyan ko po kayo ng edukasyon. Ang AMLAC po na records ay hindi pwede buksan kahit ano, walang exception. Nais ko lang ibigay halimbawa yung kasong hawak ng grupo ko. Ang client namin po mga Chinese. At sinampahan sila ng AMLAC, freezing ng AMLAC ng Department of Justice sa Court of Appeals. Nanalo na po kami. Ngayon, mismo korte, pag nagpadala ng utos sa amin, ang papel ay marami kasi ang kinasuhan, hindi lang yung client namin. Pag dumating sa amin ang papel galing sa Court of Appeals, ay minamarkahan, tinatabunan ng pintelpin ang pangalan ng ibang kinakasuhan. Pati mga bank account numbers na tinatabunan. Ang tanging hindi tinatabunan yung bank account at saka yung amount ng aming kliyente. Ganon po kahigpit ang AMLAC. Kahit korte, hindi nagpapabukas. So kung hindi nga pwede magpabukas ang korte sa kanyang sariling gamit, ay with more reason na hindi pwede magpabukas ang Luistro Committee. Kaya makukulong sila ng hanggang 8 taon bawat isa at mamumultahan ng 1 milyon. Tuwang-tuwa sila kasi exception to the rule daw ang impeachment. Ang bobo po ninyong lahat. Lahat-lahatin ko na kayo, bobo kayo. Dahil lamang sa galit ninyo sa dibdib ninyo laban kay Sara, naging bobo kayo. Ang sinabi ng batas ng AMLAC Section 8A, ang sino man magbukas na mga empleyado ng AMLAC ay mabibilanggo at mapaparusahan ng 1 million hanggang 1 billion at hanggang 8 taon na kulong. Ngayon, kung ang nagpabukas ay ang Kongreso, napilitan si Atty. Rene Buenaventura, masasama din ang mga member ng Kongreso na bumuto sa pagbubukas. Kasi hindi naman buksan yun ni Atty. Ronel Buenaventura kung hindi siya pinwersa. Kaya yan po ang mangyari. Ngayon, ano ang katalinuhan sa likod kung bakit ayaw hindi pinapabuksan ng batas ang AMLAC records? Ganito lamang po ang katalinuhan. Ang pinag-usapan natin na maapektahan dito ay yung mga taong may mga maraming pera. At ang hinahabol lamang nito ay mga kriminal na mga terorista at mga drogista o di kaya mga kurakot na tao. At dahil sa paghabol sa mga klaseng tao na ganon, maapektado ang mga ibang mayayaman na mababait na nagbibigay ng investment para sa Pilipinas. So, ito ay aatras. Hindi na magdideposito sa Pilipinas kung bubuksan ang AMLAC records nila. Kaya yan po ang dahilan kung bakit walang exception to the rule ang pagbukas ng AMLAC. At dahil nabuksan ninyo, handa na ka ba kayo makulong? Luistro, hindi nyo pwede magiging katwiran ang impeachment bilang exception to the rule. Bakit po? Kasi hindi nga nakalagay, walang exception to the rule na nakalagay sa Section 8A ng Republic Act 9160. At nakalagay pa sa Section 14, Paragraph D ng amyendado na Republic Act 9160 na makukulong kasama mga lahat ng public official na nagbubukas hanggang 8 taon at 1 milyon na multa. Kaya ito po ang kakaharapin nila. Yan po ay kinaso ni Mans Carpio laban sa kanila. So, dalawa ang pinag-usapan. Ang BIR record si Mans Carpio at sa ngayon yung AMLAC. Inabuksan na, wala nang mangyari.
So ngayon, ang kinakatwiran ng mga nagpabubububo na mga congresswoman at congressmen ay exempted daw sa Bank Secrecy Law ang impeachment. Kung binasa nila ang batas, Republic Act 1405, ang exempted lang po ay cases of impeachment, hindi po impeachment proceedings. Iba po ang impeachment proceedings. Iba yung cases of impeachment. Sa proseso ng impeachment nila ay hindi pa yan kaso ng impeachment. Pinaproseso pa lang nila. Kung maisampa na nila sa Senado, saka pa lang mo pwedeng tawagin cases of impeachment. Kaya diyan naman madadali na naman sila. Kita mo yung galit sa dibdib kapag mamayani at wala nang makakapigil sa kanila, inaabuso na nila. At isa pa, kahit sabihin pa natin na may kapangyarihan sila sa pagbubukas, hindi man lamang nila ginalang ang inuutos ng Supreme Court na in every step of the way sa impeachment proceedings, dapat ay igalang mo ang due process na karapatan ni Sara Duterte na mabigyan siya ng pagkakataon sumagot. Bakit ayaw mo buksan? Ganun na sana. Hindi ginawa. Bagko sa ginawa nila, nagmo-motion sa committee, motion si Jokno, motion si Dilima, si Ridon nag-motion, we move to open, ganon. Halimbawa, we move to order the AMLAC to bring forth the all AMLAC records. Tapos gahawakan ni Chairwoman Luistro Angabel. So there is a motion to direct the AMLC to bring forth to the committee all records of the AMLAC pertaining to Sara Duterte and Mans Carpio. Any objection? Sino ba naman mag-object? Kasama nila lahat. Kasi kasama nila, wala mag-object. So sabihin naman ni Luistro, there being none, the motion is approved. Bang! Ayun. So sila ay inabuso lang kanilang kapangyarihan. So ito na ngayon, ang hinihiling, nakatingin ako na sigurado maglalabas ng TRO ang RTC bukas. Sigurado ako sa tingin ko yan. Because of the fact na wala ng ibang rason para hindi payagan. Pakinggan muna natin si Atty. Niel Abayon sa pagkikwento tungkol dun sa kasong isasampa ng kanyang principal, na si Atty. Mans Carpio. Wala pwede i-reveal talaga yon according to Section 8A. And then furthermore po, in relation pa rin sa AMLA, sa Section 16 din po nun, may nakalagay kasi na hindi pwede gamitin for political reasons yung mga information na nakukuha po nung AMLC. Mhm. So I'm assuming the Filipino people who is watching the impeachment proceedings can give a conclusion naman siguro in relation dun sa political persecution na possibility with what is happening po dun sa House of Representatives. Opo. And then yung sa bank secrecy naman po, we have a provision kasi there na absolute din po yung confidentiality rule subject to certain exceptions. So si Attorney Mans being a private individual, he is invoking the bank secrecy law. Then yung last po is under the Data Privacy Act of 2012. So the very basic po kasi sa Data Privacy Act, you cannot reveal sensitive personal information of an individual. So when we say sensitive personal information, yun po yung parang madami po siyang information regarding a certain individual na pag titingnan ng ordinary person, ma-identify o makikilala niya na ito yung taong tinutukoy ng information na yun. So na-divulge din po yung sensitive personal information. Therefore, there is the appropriate penalties din po under our Data Privacy Act. Pag improper disclosure of sensitive personal information. Basta in summary po, ang kailangan talaga tandaan ng taong bayan dito is that this mainly relates po to our fundamental right of right to privacy Alright. and confidentiality. Sige po. Well said. Attorney, ang una kong gusto mong sagutin ay ang ipaliwanag because you're arguing na pribadong citizen sa Attorney Mans Carpio. Yes, that's a basic fact. Pero ang sinasabi ho ng mga nasa kabilang kampo, hindi pwedeng i-argue yun kasi
kabiyak siya, asawa siya ng isang public official and vice president. Ano ho bang tingin doon ng batas at paano nyo to ina-argue ngayon sa inyong kaso? So yung main issue kasi talaga is that what our position is that yung ginagawa ng House of Representatives in relation dun sa basis ng pagkuha nila ng records is via the subpoena is a gray area yung legal position namin doon. Kaya nga may final ding TRO previously si Attorney Mans. So therefore, since questionable yun siya, si Attorney Mans is also in the position currently na kung ano yung tingin niyang karapatan niya to question the proceedings ay ginagawa din po niya yun. Alright. Ganun lang po. This is basically just the rule of law po, yung legal process natin. Since may nakalagay naman po sa batas natin, very specific po actually yung ano natin, Anti-Money Laundering Act, our Data Privacy Act na when it comes to disclosure of confidential and sensitive information, may kasama talaga siya pong penalty in summary. Kasi po, ang narinig na rin natin, Attorney Neil, sa mga, kay Committee Chair Luistro at sa iba pang mga membro po ng House Justice Committee, yung sinasabi po nila din naman, quoting the law, na hindi kasama ang impeachment proceedings dito sa binabanggit po ninyong privacy, no, na stipulated sa AMLC. Now, what I'm trying to get from you ay pribado nga kasing individual si Attorney Mans, Carpio din, no? And sinasabi niyo nalalabag yung kanyang basic fundamental right. So, medyo kailangan pa rin po sigurong kaunti pang paliwanag doon sa paano natin yun. Kasi nga asawa siya ng Vice President and by law, tinitingnan sila as one. So pwede ring tingnan natin, paliwanag natin in terms of property sharing, ganyang mga bagay. So paano po yun? Sa medyo layman lang, Attorney, sa mga nakikinig na nanonood sa atin. Yung dilemma po kasi talaga ngayon currently sa impeachment process, madami pang questionable areas that is subject to argument. Yun yung legal reality from our point of view. Opo. So yung argument po ng House of Representatives in relation na this is an impeachment process, therefore they can subpoena, so on and so forth. Yung issue lang po doon talaga currently is that when we look at the bank secrecy law, hindi kasi nakaspecify specifically kung impeachment trial proper ba or the impeachment process in the House of Representatives level. Therefore, since the Constitution provides two aspects po, may dalawa po kasing aspect yung impeachment. The initiation, which is provided specifically in the House of Representatives. Tapos yung nakalagay din po sa Article 11 ng Constitution natin, impeachment, the sole power to try is given to the Senate Impeachment Trial Court. And then makikita din po kasi natin, even in the own statements po ng House of Representatives themselves, sinasabi nila na similar to a preliminary investigation yung ginagawa nila sa House of Representatives. Therefore, if it is akin to a preliminary investigation, hindi po yun siya automatic na para siyang korte na meron siyang power to issue mga court orders. So yun yung medyo questionable pa na we want to clarify. Kasi kung titingnan po natin, yung klaro pa lang po sa jurisprudence talaga, pwede mag-divulge ng bank records dun sa Senate Impeachment Trial Court, which is what happened po kay Senate, kay Chief Justice Corona during his impeachment before. So madami pa pong questionable areas. And then number 2 po, yung gusto ko lang din ipaintindi talaga sa lahat. If you look at the title of the impeachment complaint mismo din dun sa impeachment complaints in the House of Representatives, Attorney Mans is actually not a party to the case. Hindi po siya respondent dun. Kasi yung naka-label lang doon, the complainants versus Vice President Sara Duterte. So yun yung another questionable pa. Will a person respond even though he's not a party to that case? Kasi basic principles po of rules of procedure, you will only respond kung part ka ng case. So si Attorney Mans, to begin with, hindi po siya part ng complaints talaga eh. Kasi nga, this is also, Attorney, in relation dun sa pinapaliwanag ni Committee Chair Luistro that this is not really a forum or a space for parang yung legal battle like that, no? Parang sinasabi niya rito yung accountability. So ang intindi ko, ang appreciation ko naman doon, yung although I'm just interpreting this sa aking munting kaalaman, ay yung pagkakaano sa kanya kasi sa accountability, kasi nga asawa eh. Yung sinasabi ko kanina eh, the whole family is parang tinitingnan ho rito at yung account, may mga joint accounts. May mga sinasabing gano'n. So malinaw na naman ang punto po ninyo na gray area pa nga ito.
And parang ang Madami po talagang questionable legal area. na ang intindi ko naman sa sinasabi ninyo, here you are going into court so the court can clarify. Yes. Parang ganon. Yun naman Opo. po kasi talaga. Ganito po yung basics talaga ng legal system natin eh. Oo. If there are justiciable controversies or legal issues, the parties themselves to a case, hindi pwede sila yung mag-decide. Right, Kasi right. self-serving yung magiging arguments po eh. Right. That's why we have to go to the proper venue, may it be the regional trial court or the Supreme Court, Oo. para sila po yung ngayon magbigay ng proper clarification and interpretation of the law. Okay. Yun lang naman po yung kay Attorney Mans dito. We want everything to be clarified. And since medyo nagkakagulo na, nagkaka-commingle na yung impeachment process. So si Attorney Mans, being a lawyer, of course, he will just follow what he does best is kung ano yung nasa batas po natin, ano yung causes of action niya that he is entitled to. So ganun lang po yung procedure na ginagawa currently. Attorney, hindi ko rin alam but pardon me kung itatanong ko rin ito sa iyo. Hindi ko alam kung masasagot po ninyo ngayon kasi doon naman sa aspect na bakit ba hindi sila magpaliwanag sa impeachment hearing. Yan, meron pang hanggang bukas. Kasi ang sinasabi ni Committee Chair Luistro, kung ang konstitusyon ay sinasabing ito ay usapin ng legality, edi dapat sa Supreme Court or sa korte nga. Well, kung legality, Supreme Court, sabi niya. Tapos technical process sa korte. Pero since ito nga ay usapin ng accountability, dito to. And here you are, nagpapasaklolo sa korte, ito na nga yung sinasabi niya. So, parang ano ang reaksyon nyo doon? Bakit kailangan tumakbo doon at hindi magpaliwanag si Attorney Mans doon sa impeachment hearing? So, i-reiterate ko lang, sir, going back to basics of rules of procedure. So, number one, si Attorney Mans nga po, hindi siya party respondent to the case. Mm-hmm. So, hindi siya automatic kailangan talaga to respond to it. Number two, hindi po actually nagpapasaklolo si Attorney Mans eh. Yung final po niya na case is a case with penal sanctions. Mm-hmm. So, criminal in nature po to siya. Kasi yung position niya, may ginawang violation sa batas yung certain individuals. Okay. So that is not actually nagpapasaklolo. Itong current case po na final. Gusto lang niya ma-determine at possibly mapa-held liable yung mga may possible violations nga po dun sa Anti-Money Laundering Act, the Data Privacy Act, and the bank secrecy natin. And then number three po, we have to remember yung power po kasi of judicial review of the Supreme Court under Article 8, Section 1, absolute po yun eh, as long as mapakitang may grave abuse of discretion. Therefore, even in an impeachment process, as long as the party can argue and can show, fully establish that there is grave abuse of discretion on the part of any government instrumentality po yun. No exceptions po yun eh. Okay. Pwede po talaga mag-seek ng recourse sa Supreme Court via invoking the power of judicial review. Alright. Sige po. So, klaro po yun. Hindi ito pagpapasaklolo kung hindi yun nga, pagka-clarify. Something like that. Clarify and enforcement and protection of his right due to a possible violation of criminal laws din po natin. Oo. And then, pangalawa, Attorney, yung sinasabi rin po, I want you to respond to that, na ito kay Committee Chair Luistro po ito, na hindi naman bank accounts ni Attorney Mans, ni VP, yung pinag-uusapan dito kundi records ng AMLC, no? So Yes. Bubo talaga si Luistro. Mas lalo kayong kalaboso. Kasi sa records sa AMLAC, grabe ang higpit, walang exception. Hindi kayo pwede magpabukas. kahit sa hearing kinaklaro nila yon na magkaiba yon, no? They are Mali nga si Luistro. and she's very careful doon sa committee members for clarifying that. Paano niyo po yun sasagutin? Na hindi naman to bank accounts. Ba't kami magkakaroon? Kung ako sasagot nga, mas lalong bawal kasi ang AMLAC ay nagbabawal, walang exception. At ang pinag-usapang records ay yung sa AMLAC. Ng paglabag sa batas, records ito ng AMLA. Yes. So actually po yung cause of action ni Attorney Mans is not the bank secrecy law itself. Like what I've explained in the very first part of our discussion, sir, kung natandaan po ninyo, yung isa is Anti-Money Laundering Act. Mm-hmm. So if you read Section 8A of Anti-Money Laundering Act, it states there po kasi any information received or processed by the Secretariat, even after they leave office, it is subject to absolute confidentiality. Mm-mm. So we're not talking strictly about yung mga records lang, kundi yung mga reports ng AMLA na disclose dun sa House of Representatives. Mm. Mas clear po actually yung Anti-Money Laundering Act natin regarding that, Section Opo. 8A.
Opo. And then finally, siguro, anong response po ninyo doon sa bakit ilang individual lang ang inyong kinasuhan? Why not the whole committee who is responsible for this, no? Well, siguro including the Makabayan Block na dyan. Anong response niyo po doon? So yung simplest way to explain it lang, sir, is because Attorney Mans believes yung mga named individuals are the most guilty. Sila yung nag-move, nag-second the motion. So yun lang po. And then kung makita po nyo sa complaint, actually may mga John Does and Jane Does naman po eh. All right. So kung ma-establish conspiracy, other parties can still be held liable together with them. Okay. Sige, Attorney Neil. Klaro ang kulang lang sa sagot ni Atty. Neil ay hindi niya sinabi kung bakit si Luistro ay kaang-kaang napakangkang na ganun. Ay hindi ni pala nila alam na absolute walang exception ang bank records na napunta sa AMLAC. Sa bank secrecy law may exception. Pero sa AMLAC walang exception. Kahit nga sa BIR records na tingnan natin bukas kung ITR o hindi, ay wala ring exception except for one. Na kung titingnan nila sa loob ng kwarto na sila-sila lang, o di kaya, at saka ang pakay ay magsasagawa ng batas. So with that, ladies and gentlemen, I do believe na bukas ay magdidesisyon sila na hindi magpapabukas sa takot lamang nila. Kasi nga nakasuhan na sila ngayon ni Atty. Manscarpio at because of that case, malagay ngayon sa sitwasyon sila ni Atty. Chel Jokno, Atty. Lila de Lima, si Atty. Luistro, si Atty. Ridon, at iba pa, malagay sila sa balag ng alanganin at pag-aralan nila ang batas. At kung mababasa nila ang batas, mahimasmasan sila. Patay kayo. Makukulong kayo. Okay. Okay, si Maymac. Bank report to AMLAC is treated with absolute confidentiality. Tama po kayo. Tama po. Tapos, Halpak. Kung ayaw niya pakialaman ng bank account, wag nang tumakbo ng politika. Ay hindi po rason ng Chilapak. Ang rason po yun ng mga, sabihin ko na, walang alam. Hindi po pinag-usapan dito kung matatakbo ka o hindi sa politika. Ang pinag-usapan po rito, Halpak, ang batas mismo na AMLAC ay nag-uutos na walang exception. Okay? Kung hindi mo pa naintindihan niya, wala na akong magagawa. Hanggang doon na lang ang kaya mo. Tapos si Skylights 888, totoo naman busog sa maleta ang daming resibo ng militar. Sino pang buayang congressman ang di nagalaw ng malita? Ay kapasampa lang ng kasong libel ni Joel Chua. Tumanggap din kasi siya ayon sa mga ex-Marines. Kaya sumampa siya ng kasong libel. Ang apo ko. Can you tell them? What do you want to tell them? Eating nothing. You're eating nothing. Halpak, tsaka si Ibon Castiba. Kanino ba bank account yung pinakalkal nila? Ay wala pa namang bank account po na pinapakalkal sa ngayon. Ang pinakalkal, ang inutos lang na buksan ay yung AMLAC records. Ang AMLAC records po ay mga detalye yan galing sa bank accounts nila. Okay? So sa AMLAC na batas naman ay bawal, wala pong exception to the rule. Lahat bawal kahit impeachment. No, tapos Maymac, the committee could only subpoena agencies to produce documents for clarifications, not to fish for evidence. Wala nangisda na sila na nangisda M Travel Vlog, siguradong balik sa kulungan ng mga pansamantalang nakakalaya katulad ni Lila de Lima. Naku, makukulong na naman ulit si Lila de Lima. Maymac, the committee should have done the hearing in executive session when clarifying matters with confidentiality treatment in law. Hindi nila ginawa. Binuyagyang na. Ang problema po kasi nila, may utos din sa Constitution na kailangan ang hearing ng impeachment proceedings ay publiko. Dapat publiko. So, wala silang magagawa. Utos din ng publiko. Si
si GN Junior, pag di pabor sa inyo magiging decision trial court, akit nyo naman sa IC. Ay, siyempre, natural lang yan. Mimak, if the committee should have done the hearing in tackling matters attached with absolute confidentiality like bank reports, ay, ano po, ay dinugtong mo na pala, no? Kailangan mga confidentiality rules sila. Very good, Attorney Neil. Oh, may naghanga sa iyo, Attorney Neil. Lorna Okamoto, inialaw ng Diyos na malaman ng tao kalokohan nila. Mukhang wala po sa lugar ang sinabi niyo po, Ma'am Okamoto. Noel Mendoza, tingnan natin kung maglalabas ng TRO. Ay, titingnan natin, hindi po Supreme Court ang inasahan. Ang inasahan po yung RTC ng Quezon City. Okay? Si Michael Flores, si mga tanga ang mga congressman. Sino pa? Ebon Castiba, Piling Judge si Luistro, Roberto Santos. Wala ka naman yata alam. Tinitira pa ko. Wala daw akong alam. O, nakinig ka naman. Amid Baldero. Hello host, good day and good health. Salamat po. Sabi ni Virgie Piquero, matalino ang mga DDS lawyers. Sir, siyempre, mga matalino kami. Helen Bagyo, Faye Bargado. Good evening po, Sir Cousin. Salamat po sa pagpaliwanag nyo. Marami kaming natutunan sa inyong vlog. Salamat po. Alfredo Alfaro, nakakahiya ka, Tukmol. Ay, huwag ko nang basahin. Ba't tinawag mo akong Tukmol? Julian's World. Sa tingin ko, may taong bukas from EC. May TRO bukas sa EC. Sa tingin ko naman, Green, EC lang ang makapigbigil. At saka si Ellen Cruz, attorney, pwede bang makasuhan ng naglabas ng dokumento? Kinasuhan na po ni Attorney Man Scarpio. Okay, ito lang masabi ko na bago tayo umalis. No? Gusto ko lang i-anunsyo sa inyo na nagsampa po ako kaninang umaga ng petition na ang layunin ko ay utusan ng TRO, ng Supreme Court ng TRO, palabasan ng TRO ang House Committee on Justice sa palabas ng mga sabpina at paggamit ng mga nasabpina ng mga dokumento. Yun po ang aking tiniaro kanina at ang aking dahilan ay wala pong kapangyarihan sa ilalim ng batas ang House Committee on Justice sa pagpalabas ng sabpina. Bakit po? Ulitin ko na lang. Ang sa aking petition ay sinabi ko ron na nakalagay lamang sa Section 2, Article 11, Section 3, Section 3, Paragraph 2 ng ating Constitution na after hearing lang ang binigay ng kapangyarihan sa House Committee on Justice para sa pagproseso ng impeachment na kaso. Hindi binigay po ang searching inquiry. Hindi po binigay ang searching enable legislation. Nakalagay po sa Section 21, Article 6 ng Constitution natin na may kapangyarihan ng House of Representatives na magpalabas ng sabpina, pero para lamang po sa pakay na magtatakel, magdidiskusyon sila kung ano ang batas na gagawin. Hanggang doon lamang po. At nakalagay naman sa Article 11, Section 3, hanggang hearing lang po sila. So kung hearing, ano bang hearing sa Tagalog? Hanggang pakinig lang. Kung hanggang pakinig, hindi po sila pwede mag-utos na kukuha ng mga dokumento at saka tao. So ibig sabihin kung hanggang pakinig lang sila, pakinggan lamang po nila ang mga ebidensya na binigay po ng nagrereklamo laban kay Sara. Hanggang doon na sila, hindi na sila po pwedeng lumabas. So, with that, I do believe na mamananalo ako doon sa Supreme Court. Baka hindi nga naman ilabas ng Supreme Court ang TRO bukas, but then, naniniwala ako sa aral na aking napupulot sa lalim ng aking pag-iisip bilang aral sa mga prinsipyo ng batas at batas mismo, ay naniniwala ako na mananalo ako sa Supreme Court. Sinampa ko yun kanina para kay Sara Duterte kasi gustong-gusto ko po na magiging presidente si Sara Duterte. Dahil siya lang po ang pwede at ang may puso
at tapang na ipakulong ang lahat na nagnanakaw ngayon ng trillion-trillion sa flood control project. Yung ibang kandidato dyan, wala yan. Takot at ngiti lang, iyakin lang yan. Pati si Risa Hontiveros, iyakin yan, walang kwenta yan. Si Leni, malakas sana. Pero but then, ayaw naman tumakbo. Mas lalong ayaw ko si Trillanes kasi buang yan. Buang na, sinungaling pa at kawatan. At ngayon, sino pa? Ano, sino pang ibang tatakbo? Si Tolpo. Si Tolpo po, ang unang asawa niya, iniwan niya. Ang anak niya sa unang asawa niya, humihingi ng tuition, hindi niya binibigyan pang tuition. Ang anak niya doon, gagraduate na lang, bibigyan lang pang yearbook o pang pakain sa mga handaan, hindi niya binigyan. Ganon po siya kalupit. So kung kaya niya ang kanyang sariling anak na saktan, gaano pa kaya niya kakaya saktan si Duarte? Na isa sa mga mamamayan kagaya ko? Oh. Kaya sa totoo lang, walang ibang makakatalo kay Sara Duterte. Kaya yan ang rason kung bakit pinipilit nila. O sa susunod, live naman ako, ipakliwanag ko sa inyo ng klarong-klaro kung bakit walang magagawa itong kanilang ginagawang impeachment at hindi mapipigilan ang pagiging presidente ni Sara Duterte. Okay? Sino pa? Si Mimac? Sino pa bang iba? Ito pala. One last time. I-lecture ko lang ang conjugal property. Makinig kayo. There is no such thing as conjugal property, kundi conjugal property of gains. Ano ba yan? Pag bago mag-asawa ang mag-asawa, ay may pagpipilian ang mag-asawa kung anong klase na relasyon sa kayamanan ang gusto nila. Kagaya kay Sharon Cuneta at saka si Kiko Pangilinan, si Corina Sanchez at saka si Mar Rojas, nung ikinasal po sila ay hindi po conjugal. Ang tawag dyan, meron silang prenuptial agreement na kung magkakasal na sila, ang kayamanan ni Kiko Pangilinan ay hiwalay sa kayamanan ni Sharon Cuneta. Ganon din po nangyari kay Corina Sanchez at saka si Mar Rojas. Ang kayamanan ni Mar Rojas ay hindi pwedeng isama sa kayamanan ni Corina Sanchez. Marami pang ibang mga mayayaman na ganon ang sistema. Kaya mali po yun, Mimac, para automatic i-presume lang, i-assume nyo na lang na ang relasyon pala ni Mans Carpio at ni Sara ay nag-ipon ang kanilang kayamanan. Okay, kung walang prenuptial agreement, ano ang mangyayari? Automatic po na ipapalagay yan sa batas na ang relasyon nila ay ang tawag dyan absolute community of property. Hindi po conjugal ang tawag. Absolute community of property. Yung dinala ni Kiko, ni Mans Carpio na kayamanan, dala ni Sara, pag nagkasal sila, kasama na yan sa kanilang magiging kayamanan. Iyan ay kung wala silang prenuptial agreement. So ngayon, meron ba kayong ebidensya? Meron ba kayong ebidensya si Luistro na si Sara at saka si Mans Carpio ay absolute community of property ba ang kasal nila? Dapat nagtanong din sila. Inalam dapat nila. So, dagdag ka niyan. Ang conjugal property po, Mimac, ay pumapasok lamang yan tungkol doon sa mga property na kinita ng mag-asawa. Maaring ang asawa ay, Mrs. ay housewife, pero nagbabantay ng mga anak at nagbabantay ng bahay, nagluluto sa lahat, at ang mister ay naghanap buhay. Ang lahat ng kinita ni mister ay parang kinita na rin ni Mrs. Yan, conjugal sila habang hinawakan ang kinita ng bawat isa.
uriin mo po ang mga kayamanan ng mag-asawa. May mga kayamanan din na minana si Mr. o si Mrs. Sakop ba yan? Hindi po siya pwede magiging sakop ng conjugal property relationship nila. Dahil iniutos ng batas, ang mga kayamanan na minana ay ang tawag dyan paraphernal property. Hindi pwede ipambayad sa utang ng kanyang asawa. Kung si Sarah ay sisingilin sa impeachment, hindi pwede gagamitin kung may minana si Manscarpio sa kanyang mga magulang galing sa Paway, Ilocos Norte. Ngayon, kung pwede rin mangyari na habang nag-asawa sila, pwede sila mag-petition sa korte. Mahal na hukom, ang aking asawa ay gastador. Pwede ba paghatiin na lang namin ang aming kayamanan, iba sa kanya, hiwalay sa akin? Pwedeng igagawad ng korte yan. So, ibig sabihin, binabanggit ko lamang ito dahil sa kakulangan ng utak nila ni Luistro, ni Dilema, ni Jokno, ni Ridon at iba pa, ay automatic na iniisip na nila na absolute community to ang mag-asawa. Hindi ka nila inalam muna. So ngayon, ito po ang katotohanan. Ang hinanap nila na record ni Sarah at saka ni Manscarpio mula sa AMLAC ay yung record mula noong 2006 hanggang 2025. Ito pa ngayon ang problema nila. Take note, ang problema nila, nako, October 2007 na pala sila kinasal. So, hindi mo pwede kunin ang record sa 2006. Yan mo makikita kung gaano katalino ang mga kabubuhan nila ni Luistro. So, hanggang dyan na muna tayo at abangan na lang natin bukas kung papabuksan ba nila ang BIR na box o hindi. Na sports coach vlog. Wala yang alam na BIR kaya ganon doktor. Travel vlogs. Take note. Kung ayaw sa good governance ng mga Duterte ay may durugista na mga terorista, mga kriminal, ang terorista niya, mga bangag po yan. Kami mga grupong Duterte ay nag-Duterte pa rin kami, lalo na wala pong makakatanggi sa inyo na sa 3 taon na may war on drugs ay walang panahon na si Duterte ay presidente, wala pong nagbebenta ng kaliwaan na ngayon kabilaan, abutan na lang ngayon ang bentahan ng droga. Ngayon noon panahon wala. Wala kang nagnanakaw Wala nag-akit bahay. Wala lahat makakalakad ang mga anak ninyong babae na walang magre-rape. Walang nanghuhold up. Yan po ang katotohanan na kahit maraming namatay. Tanggap ng mga karamihan sa Pilipino. Kung siguro nagtataka kayo, bakit marami ang DDS? Yan po ang dahilan. Ang dami ng DDS, mapa Ilocano man, mapa Kapampangan, mapa Pangasinan, Pangasinense, mapa Bicolano, mapa Tagalog. Ang dami pong Duterte, mga DDS. Dahil dyan, yan po ang hinahanap nila. At yan din ang ibibigay ni Sarah. Tapang at malasakit, 2. Yan. Tingnan natin. So ngayon, kayo naman, karamihan po na mga ayaw kay Duterte, kay Sarah, ay, wag na tayo mas marami dyan mga hindi Bisaya, sabihin ko lang, pero maraming hindi Bisaya na makadidiis. Pero marami dyan, ang tawag na tunog, tawagin kaming didiis na didilis. Kagaya kay Enzo Recto, tawagin akong didilis. Bakit sino mas matalino sa ating dalawa? Hindi ba yung pagtatawag yung didilis sa amin? Tatawagin niya kaming bobo. Hindi ba yan ay pagdidiscriminate? Racial discrimination kayo. Kasi ang iniisip nyo, akala nyo ang didiis mga Bisaya lang. Kaya ang tingin nyo sa mga Bisaya ay maliliit. Pero tandaan ninyo,
ang kapital ni Sara na hindi nyo kayang talunin, ang buong Mindanao ay bubuto para kay Sara. Mag-agaw-agaw tayo sa Visayas at saka sa Luzon. Nakikita ko na po ang Luzon. Halos 30% o mahigit na ay mga DDS. Tumatahimik lang. Kasi hindi na ibigay ni Bongbong ang katahimikan na naramdaman ng taong bayan sa panahon ng si Duterte ay namumuno. Huwag na tayo mag-usap ng ibang issue. Namatay, tanggap na naman namin na maraming namatay. Total, hindi na mabubuhay mga yun. Di ba? Ganun na ho kasimple. Kung ikaw pong presidente, mamimili ka sa isang bagay, saan ka gagalaw? Eh maraming mamatay pag ganito gagawin natin, boss. Dito naman kung walang mamamatay, pero marami ang magbebenta ng droga. Marami ang magnanakaw ng maleta. Sa panahon ng war on drugs, walang nagnanakaw ng maleta. Tandaan nyo yan. Yan lang po ang aking masasabi at abangan natin ang hearing bukas. Pwede ba, sabi niya, Maria Kahilig, pwede ba hindi alam nitong 5 lawyers, Dilema, Jokno, Lustre? Hindi. Ang problema, alam po nila yan. Ang problema lang po ay yung galit nila sa dibdib. Yun ang nagpipilit sa kanila na lalabagin ng batas. Ikadadahilan nila, impeachment naman ito. Ganun po yun. Kay Kumaro, Duterte pa rin. Yes. So Jane, kung ang ayaw ng mga bangagers, mga adiktos, mga kawatan, mga hoda sa bansa, mga traidor sa kanilang sinumpan, yes men, proud, DDS Pangasinan. May Masantos Yalabi, mga Pangasinense. Mga DDS sa Pangasinense. Pinangungunahan ni Raul Lambino. Si Juanita Rosal. Go lang attorney kasi mga hambog yan sila. Pusong bato. Wala na katong magagawa. Buksan na yang. Sige, hanggang dyan na lang. Pakilag nyo na lang ako. Magandang gabi po sa inyo.